Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa prospecting. Bakit may prospecting sa egg business o poultry business? Kasi syempre, 'di ba, ang binebenta mo ay manok at itlog. So kailangan mo ng marketing skills at pag may marketing skills ka, marunong ka din dapat na mag-prospect ng customer. At ginagawa mo ito para maka-increase ka o maka-enhance ka ng network mo. Kasi kung hindi ka magpo-prospect, anong mangyayari sa negosyo mo? Matetengga, di ba? Kasi hindi naman lalakad ang manok mo or yung itlog mo para puntahan yung customer mismo. At kung hindi ka pa masyadong kilala, hindi ka pa nila kabisado, siyempre hindi pa pupunta ang mga customer sa'yo. So kailangan mong mag-prospect. At kagaya ng sinabi ko dun sa ibang video ko, no, na pagka may alaga ka, ay kailangan advance kang mag-prospect. Hindi yung kung kailan nandyan na yung produkto mo, malaki na sila, saka ka lang magpo-prospect. O kaya kung naipunan ka na ng itlog, saka ka lang magpo-prospect. Kailangan advance ang isip mo kung sino yung mga target mong customers. At sa prospecting, kailangan i-classify mo din yung mga prospect mo. So, i-classify mo sila as class A, class B, class C, mga ganon. So, yung mga unahin mo, prioritize mo yung class A, yung nakaka-afford lagi, yung regular na magka-cash, at saka yung madaling i-approach, yung malapit lang sa'yo. Lalo na kung backyard lang ang farm mo, no? Huwag kang mag-prospect muna dun sa malayo. Kasi kung magpo-prospect ka sa malayo, mahihirapan ka dahil kung maliit lang yung i-deliver mo sa kanya or yung kukunin niya sa'yo, pwedeng dalawa kayong malugi, di ba? Unless na mabait yun. O sige, puntahan kita dyan sa farm mo. O sige, kakaunin ko yung itlog na bibilhin ko o kakaunin ko yung, yung manok na bibilhin ko sa'yo, ganon. Pero, basta in short, yung maipoprospect mo, kung lalo na kung backyard ka lang muna, backyard pa lang ang poultry farm mo, dyan sa malapit, dyan sa paligid mo. Kagaya ng sinabi ko dun sa isang video na target mo yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaklase mo, dyan sa malapit, mga kaibigan mo, no? Pero, yung mga yon, ika-classify mo pa rin. Oo nga, kamag-anak mo, pero ano naman, yung mahirap mong bentahan, mas gusto pa niyang bumili dun sa ibang tao, di ba? So, ika-classify mo pa rin. Kahit yung kapitbahay mo, halimbawa, o katabing-katabi mo na halimbawa yung bahay, tapos gusto mo siya yung bentahan mo, pero ang preferred niya bibili dun sa sa ibang market or dun sa mga ibang kamag-anak mo na nagnenegosyo din halimbawa, ganon. So, ka-classify mo. So, pagka naka-classify ka na ng mga prospect mo, no, class A, B, C, D, dun sa class A kasi, pwede sila yung magiging regular customer mo na iniisip mo, ha. Pwedeng sila yung magka-cash, yung madaling i-approach, madaling puntahan, madaling kausap, di ba? So, ganun ang pagpo-prospect. Yung mga class C, pwede siguro yun yung mga big player, no? Yung paminsan-minsan, bumibili sila, mga ganyan. Or hindi sila masyadong nag-uulam ng itlog or manok. Mas preferred nila yung isda, mga ganon, no? O kaya baboy, mga ganon. So, kailangan, kausapin mo pa rin sila ano yung mas preferred nila. Gumawa ka ng listahan. Kasi, yung naisip mong prospect, bebentahan ko si ganito ng manok o kaya itlog sa ganitong araw. Yun pala, nalimutan mo na kinaumagahan na yun pala yung inisip mo kinagabihan na magiging customer mo or offeran mo. So, kailangan maglista ka. Lalo na kung hindi lang yun ang iniisip mo na bebentahan. Kasi, siyempre, kung araw-araw nga naman nangingitlog ang manok mo, diba? O kaya yung manok mo naman na pinapalaki mo for meat production, per batch, no? By batch. So, at masinsin yung pagitan ng mga batch, no? So, kailangan mong ilista yung mga prospect mo. Maraming hindi naniniwala siguro na kailangan na maglista ng mga prospect, pero alam nyo, effective ito. Yung maglista ka, i-classify mo din yung mga prospect mo, kung ano ba sila, di ba? Kung makaka-afford ba sila, medyo paminsan-minsan mo lang silang magiging customer, ito yung magiging regular, parang iniisip mo lang na ganun, no? So, think positive, ganun. So, pag nakalista ka na, yun na, dun na mag-uumpisa yung sinasabi kong
getting orders. Prospecting lang muna tayo ngayon para hindi maguluhan ang isip natin. So maraming hindi naniniwala dito pero effective yung naglilista ka ng prospect. Para din yung nagre-record ka ng mga kinain ng manok mo, yung mga, basta yung mga record na kailangan i-record mo dyan sa mga manok mo, ganun ka-epektibo ang prospect list. Yung mga pangalan ng mga tao na gusto mong maging customer. Ganon. O gusto mong bumili sa'yo. Ganon. Sana may natutunan kayo dito sa video ito at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, mga nagko-comment, nagtatanong. Yung iba hindi ko pa nasagot pero sasagutin ko kayo soon. At yung mga subscribers na both old and new, thank you. Yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yan sa channel ko. Magandang araw sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.